Napansin ko ang pagkagulat sa mukha nito. Akmang magsasalita pa lang ito nang ihagis ko ang envelope na naglalaman ng lahat na ibinigay sa akin ng investigador ko. Kitang-kita ko ang gimbal sa mukha nito. Halata ring namutla ito, katulad ng nararamdaman ko kanina pagkakita ko ng mga litrato. Tumingin ito sa akin na mukhang natutuliro. Iho, let me. Totoo ba ang lahat ng yan? Mahina ngunit pagalit at diin kong tanong dito. Halos hindi ko na ito hinayaan pang magsalita dahil gusto ko na kagad malaman ang totoo. Ngunit hindi ito umimik. Nakatingin lang ito sa mukha ko. Sabihin niyo kung totoo ang lahat ng yan dahil alam kong may alam kayo sa lahat. Ang sabi mo, aksidente ang lahat ng nangyari. Ano ang mga yan? Sigaw ko na rito. Halos habol ang hininga ko sa galit. Pakiramdam ko gusto ko nang maiyak sa sobrang galit. Ni hindi ko na rin naisip na matanda na ito sa akin. Napansin ko ang lungkot na dumaan sa mukha nito, sabay buntong hininga. Humarap ito sa akin. Dahil nalaman mo na rin ang lahat, siguro oras na para malaman mo rin ang lahat, simula sa umpisa hanggang dulo. Hindi nga ako nagkamali. Manang-mana ka sa tatay mo, matalino at hindi kailanman maiisahan. Ngunit di ko inaasahan na papaimbestigahan mo pa ang nakaraan ng iyong mga magulang. Wika nito. Nangunot ang noo ko sa mga pinagsasabi nito. Ibig sabihin, may dapat pa akong malaman maliban sa ibinigay sa akin ng investigador ko. Napansin ko na naging blanko ang mukha nito at tumingin sa kawalan. Hindi naman ako makapagsalita dahil hinihintay kong sasabihin pa nito kahit na gustong gusto ko nang ilabas ang galit ko. Bata pa lamang ang daddy mo. Magkakilala na sila ni Mr. Reyes at Mr. Buenavista. Sa iisang university sila nag-aral, ngunit hindi ito kaibigan ng daddy mo. Ang dalawang ito, si Mr. Reyes at Mr. Buenavista lang ang magkaibigan. Marami sila ngunit silang dalawa lang ang naging malapit magpahanggang ngayon. Dahil sa matalino at magaling ang daddy mo, palagi siyang napupuri at sikat sa lahat ng telebisyon, magazine at marami pang iba. At dahil ang mga magulang ng daddy mo noon at magulang ni Reyes ay magkakilala, hindi maiwasang ipagkumpara ang daddy mo kay Mr. Reyes. At yun ang naging dahilan ng pagkagalit ni Mr. Reyes sa daddy mo hanggang sa humawak na sila ng kumpanya ng mga magulang nila. Lalo pang nagalit si Reyes sa daddy mo dahil hindi niya ito mapantayan o malampasan man lamang na naging dahilan upang magalit siya at mag-isip ng masama sa daddy mo. Wika nito. Samantalang ako, halos nakanganga sa mga nalaman. Akala ko nga tapos na ngunit hindi pa pala. Gumawa ng mga bagay si Mr. Reyes na ikakasira ng iyong ama noon. Ngunit hindi ito nagtagumpay dahil higit na matanyag ang daddy mo at matalino. Ngunit makalipas ng ilang taon, biglang gustong makipag kay business partner ni Mr. Reyes sa iyong ama. Ngunit di pumayag ang daddy mo dahil alam niyang may binabalak lamang itong masama sa kanya. At dahil sa pagtanggi niya rito, nag-iwan ng babala si Mr. Reyes sa iyong ama. Simula noon, kinausap niya na ako tungkol sa mga bagay-bagay. Sinabi niya rin ang lahat ng ito sa akin. Inihabilin ka na rin niya sa akin sakali raw na may mangyaring masama sa kanila. Ipinangako ko rin dito na hindi ko sasabihin sa iyo mga ito dahil na rin sa kagustuhan ng iyong ama. Ayaw kanyang pag-alalahanin pa. Gusto niyang itago ang lahat ng ito sa iyo. Kaya naman, hindi ko sinabi sa iyo noon ang mga bagay na ito dahil sa pangako ko sa iyong ama. Nangyari ang aksidente, wala na sa Pilipinas si Mr. Reyes. Ay yun pala upang hindi siya paghinalaan. Ngunit pinaimbestigahan ko ang nangyari at nalaman ko ang tauhan niya at tauhan ni Mr. Buenavista ang pinakilos niya sa mga bagay na ikamatay ng iyong mga magulang. Hindi ko ito sinabi sa iyo dahil nangako ako sa ama mo. Naisip ko rin na baka hindi na rin naman bumalik ang Reyes para guluhin ka. Ngunit nagkamali ako. Sabay buntong hininga nito. Kung itatanong mo kung bakit sinabi ng lahat
ng daddy mo sa akin at ipinagkatiwala sa akin ang lahat ng ito. At ikaw ay dahil ang mga magulang nito ang nagpaaral sa akin. Hindi man kami magkaibigan noon, ngunit sa iisang university din nila ako nag-aral. Sinabi sa akin ng mga magulang niya na magiging abogado o pagiging abogado ang kunin ko upang sa daddy mo ako magtrabaho bilang abogado, na siyang itinanggap ko naman. Pero bakit si Mr. Buenavista pa? Bakit hindi niyo sa akin sinabi na may kinalaman siya rito? Samantalang alam niyo naman na asawa ko ang anak niyo, ang anak nito. Galit pa rin wika ko rito. Hindi niya kagustuhan ang nangyari, iho. Tinakot lamang siya ng kaibigan niya si Reyes. At noon pa man, nakilala mo ang anak niya, pinaimbestigan ko na siya kung may masama siyang balak sa'yo. Ngunit nalaman kong wala naman itong balak na masama, kaya hindi ko na sinabi sa'yo dahil ayaw ko na sanang balikan mo pa ang nakaraan. Wika nito. Sa galit at sama ng loob ko, bigla kong tinabig ang base nito sa loob ng library. Hindi naman ito umimik hanggang sa napaupo ako at hindi ko napigilang umiyak. Ang sakit sa pakiramdam na kasama ang ama ng asawa ko sa pagkamatay ng mga magulang ko. Ang bigat-bigat sa pakiramdam. Bakit siya pa? Kahit na hindi ito ang pumatay, hindi ko pa rin matanggap na tauhan ito mismo. At dahil alam mo na ang lahat, alam kong maghihiganti ka, iho. Hayaan mo na ako rito. Ako na ang bahala kay Mr. Reyes. Wika nito na siyang ikinaangat ko ng tingin. No, sapat ng lahat ng sinabi mo sa akin. Huwag ka nang makialam pa rito. Ako na ang kikilos. Dapat magbayad ang dapat magbayad. Tiimbagam at galit kong wika rito. Pero, iho, please, huwag na kayong makialam. Kung noon kailangan ko ang protekta nyo dahil totoy pa ako, ngayon hindi na, sapat na ngayon para ako ang maghiganti sa pagkamatay ng mga magulang ko. Wika ko rito sabay tayo upang umalis na. Hindi siya madaling kalaban, pahabol nito. Kailangan mo ng tulong ko. Humarap akong muli rito. Baka nakakalimutan nyo kung sino ang higit na makapangyarihan sa amin. Wika ko rito at tuluyan ng umalis. Napahilamos naman sa mukha si Mr. Chin. Kinabahan siya sa maaaring gawin ito pero alam niyang matalino ito, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mangamba para rito. Tinuring niya na rin itong anak at ayaw niyang mapahamak ito. Siguro mas mabuting alalayan niya na lang ito sa pwedeng gawin ito. Alam niya rin na posibleng kayanin niya ang Reyes na yun dahil may mga kaibigan itong magagaling pagdating sa labanan. Ngunit hindi niya pa rin maiwasang mabahala lalo na't may pamilya na ito. At baka idamay niya pa ang asawa niya dahil sa ama nito. Damn! I'm sorry, Mr. Montenegro. Hindi ko alam kung kaya kong protektahan ang iyong anak ngayon. Lalo na't may sarili na itong desisyon sa buhay. Piping wika niya sa sariling isipan. Samantalang si Mr. Buenavista naman, hindi mapakali. Nang i-text siya ng baliw niyang kaibigan na nagkita raw sila ng kanyang anak noon sa isang restaurant. Nangangamba siya ngayon at baka kumikilos na ito nang walang nalalaman si Nick, lalo na't ang anak niya. Ang asawa nito. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Hindi siya makakapayag ngayon na gumawa na naman ito ng kasamaan. Lalo na't sangkot dito ang kanyang pamilya. Natatakot rin siya na baka pag nalaman ni Nick nakasangkot siya sa pagkamatay ng mga magulang nito, baka maghiganti ito sa kanya. At baka ang asawa nito ang paghigantihan ng kanyang anak. Ano ang dapat kong gawin? Tulirang wika niya sa kanyang sarili. Marcos' point of view. Kaagad akong pumunta sa bar na binanggit ng kaibigan ko si Nick. Ramdam ko ang malaki na naman itong problemang dinadala. Alam kong higit pa sa unang mga problema ang kinakarap nito ngayon dahil ngayon lang ito umiyak habang tumatawag sa amin sa group call. Kahit kailan hindi ito umiiyak. Damn, bakla lang ang umiiyak. Kaya ngayon alam kong hindi madali ang dinadala nitong problema. Papunta na rin ang ilang mga kaibigan namin sa bar na binanggit nito. Sakto namang pagbaba ko ng sasakyan ay siyang pansin ko
sa ilang mga kaibigan ko sa parking lot, kaya sabay-sabay na kaming pumunta sa loob ng bar. Nasa second floor daw ito at nasa private room. Mukhang hindi madali ang dinadala ng kaibigan natin ngayon wika sa akin ni Vince habang papunta kami sa itaas. Nagsiayunan naman sila Dance at Kit. Napasingha pa kami ng sabay-sabay dahil pagkabukas pa lang namin ng pinto ay pagbabasag na ang naratna namin sa loob ng kwarto. Mabilis ang hakbang ko upang pigilan si Nick sa pagbabasag ng bote. Halatang nakainom na ito at ayun, umiiyak nga. Ngayon ko lang naramdaman na parang gusto ko ring umiyak. Sa aming magkakaibigan, ako ang pinakahigit na kaklose nito at kakilala bago pa namin makilala ang tatlo. Kaya parang nararamdaman ko ang mga bigat na daladala nito. Masigit mo kaming kailangan ngayon, pipingwik ako sa sarili. Dude, tama na. Pagpipigil ko rito ng akmang ibabato na naman ito ang bote. Napaupo ito habang nakasabunot sa ulo. Yumuyog-yug pang balikat nito na halatang humihikbi. Hindi ko napigilang mapakuyom ng kamao. We're here. Sabihin mo kung sinong may kagagawa ng kinagaganyan mo at sisiguraduhin ko sa iyong magbabayad sila. Tiimbagang kong wika sa aking kaibigan, si Nick. Alam ko na nasa matino pa itong pag-iisip. Hindi pa ito kalasingan. Fuck, bakit siya pa? Bakit siya pa? Galit na wika ni Nick. Hindi naman kami makapagsalita at hinihintay ang nais pa nitong sabihin. Hanggang sa uminom na naman ito ng alak, na siyang hinayaan ko na lang muna. Baka kumukuha ito ng lakas upang masabi ang gustong sabihin nito. Halata na rin sa mga mata nito ang mugto. Alam ko na ngayon kung sino ang pumatay sa mga magulang ko. Garalgal na wika nito at biglang pumikit ng mariin. Bigla naman kaming nagulat dahil sa sinabi nito. Kahit kailan wala itong sinabi sa amin about sa mga magulang nito. Dahil tulad ng sinabi ng attorney nito, aksidente lang ang nangyari. Pero ano ngayon ang sinasabi niya? Ibig sabihin, pinaimbestigahan niya ang pagkamatay ng mga magulang nito na hindi namin nalalaman. Pinaimbestigahan ko sila dahil pakiramdam ko hindi ordinary ang pagkamatay nila. Hindi nga ako nagkamali. Hindi ko ito sinabi sa inyo dahil baka nagkakamali lang ako ng akala. Pero ngayon, ang sakit. Ang sakit-sakit. Sobrang sakit. Paano ko magagawang maghigante? Sigaw nito habang tumutulo na naman ang luha nito at itinuturo ang dibdib nito na parang sinasabing sobra talaga itong nahirapan at nasasaktan. Napayuko tuloy ako dahil pakiramdam ko naninikip ang lalamunan ko sa pinipigilang emosyon. Nasasaktan ako. Sa nakikita ko sa kaibigan ngayon, pansin ko rin na ganun rin ang itsura ng mga kaibigan ko. Buong buhay ko, ngayon lang ako nakakitang umiiyak na lalaki, pero hindi ko rin ito masisisi, lalo na't kung nalalaman mong may pumatay pala sa magulang nito. Kahit sino, talaga magkakaganito. Bakit mo sinasabing paano ka maghihigante? Nandito kami, Dul. Handa kaming maghiganti para sa'yo, para sa pagkamatay ng mga magulang mo. Wika ni Vince habang nakakuyom na rin ang kamao nito. Bilang mga dating secret agent, ayaw namin sa lahat ang ganito. Kailangan magbayad ang masasamang halang na gumawa nito. Napansin kong umiling-iling si Nick at napasabunot sa ulo habang nakayuko. Sasabihin mo kung sino. Mahina pero diin kong wika sa kaibigan naming si Nick. Katabi ko lamang ito. Si Mr. Reyes at Mr. Buenavista, ang ama ng asawa ko. Garalgal na wika nito. Lahat kami nagimbal sa nalaman. Nanlaki rin ang mga mata namin na tumingin sa isa't isa. Pakiramdam ko, pati paghinga namin tumigil sa pagkabanggit nito kay Mr. Buenavista. Kahit nga sino, mahihirapan sa sitwasyon kung ang ama lang naman ng pinakamamahal niyang asawa ang dahilan ng pagkamatay ng magulang nito. Ngunit alam ko na kung bakit nahirapan ito ngayon. Gusto nitong maghigante ngunit nagdadalawang isip dahil ama ito ng mahal niyang asawa. At si Mr. Reyes naman, ama rin ng babaeng si Jenny Lynn na ang pagkakalam ko, nagtuturingan ito magkapatid.
At hindi ko rin maitatanggi na nagkaroon ako ng pangamba nang malaman kong ama rin ni Jenilyn ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang nito. Huwag naman sanang may kinalaman dito si Jen. No, hindi maaari. Huwag naman sana. Shit, anong gagawin ko? Paano si Jenilyn? Napasabunot rin ako sa ulo dahil ngayon nagsisimula na akong magulumihanan. Ngayong alam ko na kung bakit nahirapan itong magkapagdesisyon. Pansin ko rin na wala ni isang mga kaibigan namin ang nagsalita. Halatang hinihintay ako ng mga ito na unang magsalita. Pero hindi rin ako makapagdesisyon ngayon o makapag-isip ng mabuti. Lalo na't sangkot dito ang ama ni Jenilyn. Kung saan nagkakaroon ako ng pagtingin sa dalaga. Damn, bakit nga ba sila pa? Ilang minutong lumipas, saka ako nagkaroon ng lakas ng loob para magsalita. Sa amin kasing magkakaibigan, maliban kay Nick, ako ang leader nila nung secret agent pa kami, kaya walang isang nagsalita sa mga ito dahil hinihintay ako ng mga itong magsalita kung anong maaaring maging desisyon. Si Nick naman kasi halatang hindi rin ito makapag-desisyon sa ngayon. Alam kong naguguluhan din ito. Pansin ko rin na panay inom ng alak nito na siyang hinayang ko naman. Mas mabuting mangusap-usap o mag-usap-usap na lang kami bukas. Tama na yan, dude. Bukas na lang tayo mag-usap-usap kung anong maaari nating gawin. I think naman wala pang nalalaman si Mr. Reyes na nalaman mo na ang totoo o kahit si Mr. Buenavista. Makakapag-isip at makakapag-desisyon pa tayo nito. But not now, dude. Lalo na't lasing ka na. Ihatid na kita. Mahabang wika ko kay Nick. Pansin ko namang bumitaw ng buntong hininga ang ilang mga kaibigan namin. No, hindi ako uuwi. Hindi ako uuwi sa mansyon. Baka kung ano pang magawa ko sa asawa ko. Wika ni Nick. Okay, sa kondo kita ihatid. Wika ko na lang dito. Dahil lasing na ito, kaya kailangan na namin itong alalayan. Pagkarating sa parking lot, inhabiling ko pa ang mga ito na pumunta sa kondo ni Nick kinabukasan upang makapag-usap kung anong plano nito. Inutusan ko na rin si Vince na ipakuha ang sasakyan ni Nick at dalhin sa kondo nito. Samantalang hindi naman mapakali si Andrea at anong oras na wala pa rin ang asawa niya. Kaya naisipan niyang tawagan ito sa cellphone. Ilang beses na niya itong tinatawagan ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya ito ng paulit-ulit hanggang sa magsawa siya sa kakatawag. Napapitlag pa siya nang bigla itong tumawag dahilan upang masagot niya at kagad ang tawag nito. Ngunit laking gulat niya dahil kaibigan nito ang sumagot. Andrea, it's Mark. Lasing ang asawa mo at dito muna siya sa kondo. Nagpahatid. Mukhang may malaking problema. Don't worry, ako nang bahala sa kanya. Bukas na lang kayo mag-usap pag uwi niya riyan. Bungad kagad sa akin ni Mark. Hindi naman agad ako nakapagsalita. Sige, ikaw nang bahala sa kanya. Hihintayin ko na lang siya bukas. Mahinang wika ko hanggang sa nagpaalam na ito. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong natulala sa kawalan. Bigla ring may sumipa sa dibdib ko sa kaba. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nagtayuan rin ang balahibo ko pagkasabi ng kaibigan nito na may problema si Nick. Ang alam niya, okay pa lang sila nito ng nakaraang araw. Hindi niya rin makikita rito na may problema itong dinadala. Pero bakit ngayon? Bigla siyang napaupo sa kama at napatingin sa anak na payapang natutulog. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng takot. Nick, point of view. Tulala si Nick habang nakaupo sa sala sa loob ng kanyang kondo. 10:00 na ng umaga ng mga oras na yun. At kahit ganun ka umaga, naroon kaagad ang kanyang mga kaibigan. Nakatunghay rin sa kanya at hinihintay siyang magsalita. Bumuntong hininga muna siya bago nagkaroon ng lakas ng loob para magsalita. Marcos, ikaw nang bahala sa mga pulis kumausap. Siguraduhin mo lang na hindi yan kasabwat ng lalaking yun. Mahinang wika ko. Pakiramdam ko kasi nanghihina pa rin ako. Nagagalit ako ngunit nanghihina ako sa tuwing naisip kong kasangkot ang mga taong malalapit sa akin. Hindi ko rin alam kung alam rin ni Jenilyn ang pinagagawa ng ama nito.
Hindi ko nga rin alam kung ito ba ang daan ng mag-ama para kunin ang loob ko at para makuha ng mga itong nais nila sa akin. Lahat ng evidence, naayos mo na ba? Tanong ni Marcos sa akin. Yes, maikling sagot ko. How about Mr. Buenavista? Tanong naman ni Vince. Bumuntong hininga naman ako bago nakapagsalita. Nahihirapan ako sa sitwasyon. Sobrang hirap. Hayaan muna natin siya. Kapag nahuli na si Mr. Reyes, alam kong isasabit niya ang ama ng asawa ko at tiyak kong magsasalita si Mr. Buenavista ng side niya kung anong totoong nangyari noon. Nasa kamay niya ang kaligtasan niya, wika ko habang nakatingin sa kawalan. Masakit isipin na kasabwat ang ama ng taong mahal ko. At alam ko ring masasaktan ang asawa ko kapag nalaman ito. Ngunit kailangan magbayad ang dapat magbayad. Kailangan na natin kumilos ngayon at baka makatunog pa ang Reyes na yun. Wika naman ni Kit. Kailangan muna natin ibigay ang mga evidence sa mga pulisya. Siguraduhin din natin na hindi kasabwat ng Reyes na yun ang mga pulis. Mahirap na, wika naman ni Dens. Kailan kami kikilos? Tanong naman ni Marcos sa akin. Next week, para mahuli ka agad si Mr. Reyes na yun. Wika ko. Wala kasi akong balak sumama sa mga ito. Natatakot ako sa maaring magawa ko rito, lalo na kapag naisip kong namatay ang mga magulang ko dahil dito. Ang mga pulis naman at mga kaibigan ko pupunta sa mansyon nito dahil dala ang lahat ng evidence para dito. Paano dude? Kung manlaban? Tanong ni Dens. Bigla naman akong napatingin dito. Nakatingin din ang mga ito sa akin. Biglang tumigas ang mukha ko sa tinanong nito. Alam ko naman na posibleng mangyari yun, lalo na't hindi ito papayag basta-basta na makulong na lang. Alam ko ring marami itong mga tauhan at makapangyarihan din ito. Tumayo ako habang nakakuyom ang kamao. Alam nyo nang gagawin, maikling sagot ko. At pagkatapos humakbang ako, malapit sa bintana at tumingin sa labas doon. Ramdam kong blanco ang ekspresyon ng mukha ko. How about Jenny Lynn? Tanong naman ni Kit. Napapikit naman ako ng mariin sa tinanong nito. Baka pigilan kami, wika naman ni Vince. Bigla naman akong pumikit paharap sa mga ito. Blanco ang mukha ko. Alam ko yun, ramdam ko rin na naging matigas ang ekspresyon ng mukha ko. Isama niyo siya. Kung magpupumilit, wika ko sa mga ito. Napansin kong tumingin ang mga ito kay Mark. Alam kasi namin na mukhang may gusto ito kay Jenny Lynn. Hindi lang ito nagsasalita, lalo na ako malapit na kaibigan nito. Alam kong tinamaan ito sa dalaga. Napansin kong tumingin sa akin si Marcos. Alang-alang sa mga taong malapit sa buhay ko, hindi ko dudungisan ng dugo ang kamay ko. Ngunit kung may pipigil at may manlaban, makakapatay ako. Matigas kong wika sa mga ito. Alam nilang ibig kong sabihin. Bago man ako tumalikod sa mga ito, napansin kong napatiimbagang si Marcos sa mga sinabi ko. Lumabas na ako ng kondo para umuwi ng mansyon. Napabuntong hininga naman si Marcos sa sinabi ng kaibigan niyang si Nick. Naintindihan niya ito, ngunit gagawin niyang lahat upang hindi dumaan sa dahas ang lahat. Sana makisama ang panahon, pipingwika niya sa sarili. Hindi na rin naman nagtanong pa ang ilang kaibigan namin. Alam naman ng mga ito na higit kaming malapit ni Nick. Kaya alam nila na alam ko ang nais iparating ng kaibigan namin. Wala kaming nagawa kundi ang sumunod kay Nick palabas ng kondo. Papasok pa lang ako sa mansyon, tanaw ko ng asawa kong naghihintay sa pagdating ko. Pansin ko rin ang tuwa sa mukha nito nang makita ko. Sinalubong ako nito kagad ng yakap. Ngunit hindi ko naman magawang gumanti ng yakap dito na siyang ipinagtaka ng mukha nito. Honey, ayos ka lang ba? Totoo bang may malaki kang problema? Tanong nito sa akin. Kitang-kita ko ang pagkabahala sa mukha nito. Gusto ko itong yakapin at hagan. Ngunit nahirapan ang kalooban ko sa tuwing naisip kong ang ama nito ang isa sa dahilan kung bakit nawala ang mga mahal ko sa buhay, ang mga magulang ko. Mabilis ko itong tinalikuran. Tiningnan ko lang saglit ang anak namin na nasa crib.
Bakit mo ako iniiwasan? Muntik, muntik na akong magulat dahil nakasunod din pala ito kaagad sa akin. Nagbibihis ako ng mga oras na yun. Akmang tatalikuran ko ito nang pigilan nito ang braso ko dahil para tingnan ko ito sa mga mata. Ano bang problema? Don't tell me na iiwasan mo na naman ako dahil may problema ka na naman. Ano, wala ba talaga akong kwentang asawa at hindi mo ako masabihan ng problema mo? Sunod-sunod na mga tanong nito. Kitang-kita ko rin ang sakit at inis at irita sa mukha nito, ngunit pinilit ko pa rin maging malamig. Malalaman mo rin ang lahat, maghintay ka lang. Malamig na wika ko rito sa katuluyan itong iniwan sa loob ng kwarto. Hindi naman napigilan ni Andrea ang mapaluha sa inasta ng kanyang asawa. Bumabalik na naman kasi ito sa dati. Napaupo na lang siya sa gilid ng kama habang umiiyak. Hindi niya alam kung kakayanin niya ba ang ganitong pag-ugali ng asawa. Na sa tuwing may problema ito, mukha siyang estranghera sa paningin nito. Parang pinaparamdam nito na hindi man lang siya makakatulong sa bawat problema nito. Iniisip niya tuloy kung totoo bang kilala na niya talaga ito. Dahil kung ito ang totoong ugali nito, hindi niya nanaisin manatili sa tabi nito kahit mahal na mahal niya pa ito. Mahal niya nga pero ganito ang pinaparamdam sa kanya kapag may problema ito. Hindi kaya nagugusto na nito ang Jenny Lee na yun? Madalas sila magkasama, lalo na't bata pa ito sa kanya. Nakagat niya rin ang mariin ang labi niya sa isiping yun. Pakiramdam niya tuloy, napakahina niyang babae. Kasi parang gusto na niyang sumuko kagad, lalo na kung ganito na naman ang ikinikilos ng kanyang asawa sa kanya. Lumipas pa ang mga araw na ganun pa rin ang pakikitungo sa kanya ng kanyang asawa na si Nick. Sinusubukan niya itong kausapin, ngunit isa lang ang sinasabi nito na malalaman daw ko rin ang lahat. Hindi ko maintindihan ang gusto niyang iparating. Nasasaktan ako sa sobra, lalo na't hindi na ito tumatabi sa pagtulog. Madalas din nawala ito sa mansyon at kung umuwi, sobrang gabing-gabi na. Ilang beses na bang tumulo ang luha ko sa pinapakita nitong kalamigan. Pakiramdam ko, gustong-gusto ko nang sumuko at sigawan ito dahil sa galit. Ngunit umiiwas na naman ito kaagad. Umaalas nga ito kahit na hindi pa ako tapos magsalita, kaya hindi ko mailabas ang galit at sama ng loob ko rito. Isa lang ang alam ko, ang hintayin siyang paalisin ako sa mansyon nito. Pagod na ako, hindi ko alam kung anong pinagagawa nito. Hindi ko nga alam kung nambababae na ba ito dahil madalas gabing-gabi na ito umuwi at minsan nakakainom pa. Kahit kailan hindi ito pinapangarap ko sa isang pamilya. Nick, point of view. What? Paanong nangyari? Pasigaw. Natanong ko sa aking mga kaibigan. Lalo tuloy akong nagagalit ng mga oras na yun. Nasa opisina kami ng mga araw na yun at yun kaagad ang sinalubong sa akin ng mga ito. Ganon din ang ipinagtaka namin ni Dude. Pagkarating namin sa mansyon niya, wala siya roon. Kahit ang anak niyang si Jenny Lynn, wala rin doon. Wika na Vince. Rinig ko ang tunog ng sarili kong ngipin sa sobrang galit ko. Hindi maaring kasabwat ang Jenny Lynn na yun. Paano nyo nasabi palang wala roon? Hinalughog ba ng mga pulisya ang loob ng mansyon niya? Baka nagtatago lang mga yun. Galit pa ring weak ako sa mga ito. Pakiramdam ko tuloy hindi ko na kinikilangan o kinikilalang mga kaibigan ko ang kaharap ko sa galit na nararamdaman ko. Pati ang mga ito nadadamay sa galit ko. We did, pero wala talaga sila roon. Ang problema lang kung may secret room sila. Maaaring doon nagtatago. Isa na rin ito sa problema at tiyak may alam na yun na alam mo nang nakaraan. Wika naman ni Marcos. Fuck! Wika ko sabay sipa ng isang trash can na nasa tagiliran ko. How about Mr. Buenavista? Baka nalaman niya na rin ito. Tanong ko sa mga ito. Masakit man para sa akin na tawagin ito sa ganong paraan.
Ngunit hindi ko ito matawag-tawag na daddy sa ngayon dahil iisipin ko pa lang na isa ito sa dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang. Sobra na akong nahirapan. Sa mga nakalipas na araw, hindi ko nagawang pansinin ang sarili kong asawa. Ayaw ko naman kasing mapagbuhatan ito ng galit. Kaya hanggat maaari, iniwasan ko ito. Naisip kong saka na lang kami mag-usap kapag nalaman na nito ang ginawa ng sariling ama. Tiyak naman maiintindi niya ako kung bakit ako nagkakaganito. Ngunit sa kabila ng nalaman ko sa ama nito, hindi ko pa rin kayang idamay ang asawa ko dahil mahal na mahal ko ito. At alam kong wala itong kinalaman sa manangyari noon. Hindi ko lang maiwasang di ko pansinin dahil masama ang loob ko sa ama nito at ayokong madamay pa ito sa galit na nararamdaman ko sa mga taong may dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang. Ngunit alam ko rin nasasaktan ko na naman ito tulad ng dati, pero wala akong magawa sa ngayon dahil kahit ako man nasasaktan at nahihirapan sa sitwasyong kinakaharap ko ngayon. Tinitiis kong huwag itong pansinin. Ngunit alam ko rin sa sarili kong ayokong mawala ito sa paningin ko. Ayokong mawala ito sa sariling pamamahay namin. Kahit nakasabwat ang sariling ama nito, ayokong umalis ito sa bahay naming mag-asawa. Isa na rin yun sa dahilan kung bakit hindi ko masabi rito ang totoo. Dahil baka ito mismo ang umalis sa puder ko, dahil baka hindi nito kayanin ng sariling ama nito ang isa sa dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. At yun naman ang ayokong mangyari, ang umalis siya sa pamamahay namin. Dahil hindi ko kakayanin kahit na ganito ang mga nangyayari, hindi ko siya kayang mawala, hindi mababawasan man ang pagmamahal ko para sa asawa ko. Wala siyang alam, ngunit kapag pinaalam ko o pinaalam ito ni Mr. Reyes, maring malaman niya nga, wika naman ni Kit. Kailangan pabantayan ang mansyon ng Reyes na yun, baka makatakas pa yun, tiimbagang na wika ko. I already did, but how about Mr. Buenavista? Maring malaman na niya na alam mo ng lahat, wika naman ni Marcos. Hindi naman ako agad nakapagsalita. Napabuntong hininga pa ako ng malalim bago nakasagot sa sinabi nito. Mas mabuti kung ganun. At least kung tinuturing niya talaga akong asawa ng anak niya, siya mismo pumunta sa akin at hiningi o hihingi ng tawad. At sa mga oras na gawin niya yon, may pagkakataon pa akong malaman ng buo ang lahat na nangyari noon. Wika ko sabay buntong hininga ulit. Natahimik naman ang mga ito. Mahalatang sang-ayon naman ito sa naisip ko. Ang kailangan lang gawin, pabantayan ng lihim ang mansyon ng Reyes na yon at baka magawa pa nitong makatakas. Wika ko sa mga ito. Sumang-ayon naman ang mga ito. Sigurado akong gagawa ng move ang Reyes na yon mula ngayon, lalo na't nalaman niya nang alam mo ng lahat. Wika naman ni Dins. Uunahan natin siya. Kahit hanggang maaari, bantayan nating maigi ang mga lugar na posible niyang puntahan. Especially ang mansyon niya, baka nagtatago lang siya sa loob. Wika naman ni Vince. Pansin ko naman ang pananahimik ng kaibigan naming si Mark. Ngunit hindi ko na lang yun pinansin. Iniisip din siguro nito kung may nalalaman din ba si Jenilyn sa pinagagawa ng sariling ama nito. Paano niya ito nagawa, Dad? Anong klase tao kayo? Sigaw ni Jenilyn sa sariling ama habang umiiyak. Napasinghap pa siya nang sampalin siya nito. Tumigil ka, wala kang karapatang sigawan ako. Anak lang kita, sigaw ni Mr. Reyes sa anak. Hanggang sa marinig ni Jenilyn na inihabilin siya nito sa mga tauhan. Bantayan niyo siya, huwag niyo siyang hayaang makalabas ng kwartong ito. Wika ng sarili niyang ama sa tauhan ito. Naiwan naman siyang umiiyak kahit kailan hindi niya naisip na magiging masama ang kanyang ama. Masyado itong mabait sa kanila ng kanyang ina, kaya hindi niya lubos akalain na magagawa nitong pumatay ng tao para lang sa inggit nito at masamang hangarin. Kahit na hindi nito mismo sa sariling kamay pinatay o pumatay, siya pa rin ang nag-utos sa mga tauhan nito, kaya parang siya na rin ang pumatay sa mga ito. Sa isiping yun, lalo siyang napaiyak.
Kaya pala, bigla-bigla na lang itong nagyayang papuntang ibang bansa dahil may ginawa itong masama. Nalaman niya lang ang lahat nang bigla na lang siya nitong hatakin papunta sa isang secret room sa loob ng master bedroom ng mga ito. Yun pala, mayroong mga pulis sa ibaba na ng mansyon nila. O nang bisis niya rin nalaman na may secret room ito roon. Meron din sa loob nito ng CCTV, kaya kitang-kita niya ang mga pulis na humahalughog sa loob ng mansyon nila. Napansin niya rin ang mga kaibigan ng Kuya Nick niya. Doon siya nagpumilit na tanungin ang sariling ama at dahil sa kakulitan niya, inamin nito ang totoo. Sinabi rin nito na kasabwat ang ama ng asawa ng Kuya Nick niya, kaya alam niyang matindi ang pinagdadaanan ng Kuya Nick niya. Kaya pala ilang araw itong hindi nagparamdam sa kanya dahil siguro nalaman na nito ang ginawa ng daddy ko. Sigurado iniisip nito na maring kasabot ako kahit wala naman akong nalalaman. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng paghihirap habang umiiyak. Natatakot siya sa maring mangyari. Kailangan niyang makagawa ng paraan. Samantalang si Mr. Reyes naman pumunta sa kabilang secret room at doon bumubuo ng maaring gawin sa Montenegro na yun. Kung inaakala mong maiisahan mo ako, iho, nagkakamali ka. Sisiguraduhin ko ring matutulad ka sa mga magulang mo kapag nagmatigas ka. Isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa labi niya bago niya pindutin ang numero ng pinakamamahal niyang kaibigan. Eduardo point of view, sino kayo? Bitawan niyo ang asawa ko. Sigaw ni Eduardo nung may mga armadong lalaking pumasok sa kanilang pamamahay. Nakaramdam ako ng takot nang hawakan ng mga ito ang aking asawa sa magkabilang kamay at ngayon naiiyak na ito sa takot. Pati ako hinawakan ng mga ito sa magkabilang kamay upang hindi makapiglas. Malalaki at malalakas ang mga armadong lalaki. Sumama kayo sa amin ng tahimik kung ayaw niyong madamay ang iyong asawa. Wika ng isang lalaki na mukhang leader sa kanila. Sinong may utos nito sa inyo? Galit na tanong ko sa mukhang leader. Kahit na may alam na ako kung sino ang maring gumawa nito sa kanila. Mas nanaig pa rin sa akin ang malaman kung sino ang nag-utos sa mga ito. Isang kaibigan mo raw at kailangan mong sumama ng maayos sa amin kung ayaw mong madamay ang iyong asawa. Wika ng lalaki.